Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hoy! Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta ho kayo? Kayo po ay araw ng Martes. Today is July 7, the year of our Lord 2020. Kayo na sa programang Teka ngayon. Alas 4:30 na. Ito po inyong lungkod. Mon Ilagan. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Minus ang ating kasamahan si Ray Pacheco. Babalik po ng Thursday. Pero tuloy ang ligaya, tuloy ang ating usapan, tuloy ang ating pagdidiscuss sa mga issue. Ano ang ating mga dapat na malaman ngayong araw pong ito. Okay. So, unahin na po muna natin sa pagkakataong ito sapagkat kapag alas 4 ay dumarating ang tinatawag ko natin na mga COVID bulletin pa mula po sa Department of Health. Gusto ba ninyong malaman? Gusto ba ninyong matakot? Gusto ba ninyong magulat? Naku, wag naman ho kayo matatakot, no? Marami naman ho tayong ginagawa at maraming mga preventive measures. Kailangan nga lang ay susunod tayo sa mga health protocols. Okay? So, ngayong araw pong ito ng Martes, dumating na ang ating pinakiintay na atin hong COVID bulletin from the Department of Health. As of today, 47,873 cases. Ayan. So, dyan sa 47,000 po yan, ang additional po, ang bago natin ay 1,540. Malaki-laki ho ito, no? Kahapon, if we will go back, malaki din yung kahapon, 2,099, pero yung total ho natin, cases yesterday was 46,333. So ngayon, nag-47,000 po ang kaso ng COVID ngayon. With 1,540 additional confirmed cases today, July 7, dun sa 1,540, 993 ang mga fresh cases. Pag sinabi mo mga fresh cases po yan, ito po yung mga kaso for the last 3 days, no? Kaya yan ho yung kanilang mga na-trace, na-detect na mga kaso 993 of the 1,540. At yung late cases po naman ay 547. Nako, medyo mataas pa rin, no? Anyway, so yun ho mga bagong mga recoveries natin. Meron tayo 201 new recoveries for a total of 12,386 ang total ng mga nagka-recover. Yan ho yung mga napagaling sa iba't ibang mga public hospitals, iba't ibang mga institutions, ganun sa mga hospital ng LGU. At mula po naman dyan sa mga recovered ay meron pong 6 na namatay ngayon na pasyente ng COVID. Kami po ay nakikiramay for a total of 1,309 deaths. Ayan. So, yun ho mga remain active cases ay meron pa hong 34,178. So, more on that, sa mga figures, mamaya makakausap po natin ang isang profesor mula po sa Universidad ng Pilipinas. Mamaya po yung mga alas 5 Gs ng hapon. Para doon sa mga nag-aabang sa atin, yan po ang ating bagong kaso para sa COVID-19 for today, Tuesday. Kaya kamusta po kayo dyan, mga giliw po naming mga tagapakinig? Kamusta ang inyo maghapon ng Martes? Kailangan magpasalamat po tayo. Kahit na papano ay mahirap ang buhay, walang trabaho, yung marami hong nagsasara, pero kinakailangan life has to go on. Okay. Now, unang balita po natin, ang sabi, medyo maganda ba to? Yung inflation natin nag-pick up ng konti, no? Naging 2.5% nitong buwan ng Hunyo. 2.5% after 4 months ng tinatawag ho natin na deceleration. Okay? Itong datos na ito ay nilabas ng Philippine Statistics Authority or PSA. So, 2.1% nung nakaraang May, pero ngayong June, ang ating inflation ay 2.7%. So according to the national statistician, no, si Claire Dennis Mapa, ito hong bagong inflation rate natin dahil ho ito tumaas ito, nag-pick up itong inflation natin dahil number 1, ano daw yung mga sanhi.
Yun hong mga transport sector, no? Yung mga nagtaas po itong mga pamasahe. Ayun ang meron palang epektong gano'n, ano? Kung inyong matatandaan at inyong maaalala, di ba? Noon hong tayo ay nasa ECQ, yung mga public transport, wala hong nakabiyahe, magmula sa jeepney, mga buses, tricycles, no? Suspended po lahat ito last March, no? Ngayon, na-allow lang lamang sila under the GCQ pero hindi pa lahat. Kinakailangan 50% lang ng kapasidad ng public transportation. So sa mga tricycles, kung bakit po tumaas, nag-pick up ang inflation natin, kumanta ng konti, nagkaroon ng sirkulasyon ng pera dahil 26% ang itinaas ng pamasahe sa tricycle. Ba? Masyadong mataas yata ito, 26%. Bakit kaya ganun? Now, mula daw ho sa 12 pesos na pamasahe sa tricycle kada ulo, isang pasahero, tumaas po ito sa 17 pesos. So, ibig sabihin, nag-increase ng 5 piso per passenger ang pamasahe ng tricycle. Under the GCQ, ilan ba ang pwede dyan? I think isa lamang na pasahero. Hindi ba yung nasa loob? Bawal ang nasa likod ng tricycle driver. Kaya ang tendency ho niyan, siyempre, babawi ho ng taas ng pamasahe yung tricycle driver. Okay, bakit ho ganun? Kasi number one, siyempre kailangang ma-establish natin yung social distancing rule, no? Kaya nagtaas yung dahil kung sa jeepney, kung naglalaman ka lang ng 6 o 12, 13, 14, pati yung pasahero sa harap, di kalahati na lang yun, 50%, 6 or 7 na lang ang pasahero mo sa jeep. Nagtaas po yan. Pati ang presyo ng mga bicycle o bisikleta, remember, merong programang gobyerno, particularly ng MMDA, sa kamaan ng EDSA, di ba? So, magkakaroon ng bicycle lane. Kaya, tumaas ang presyo ng bicycle. Ayan. From 5.3% noon, naging 7.5% yung pagtaas ng mga tricycle. Ayan. Okay. So, ano pa ho yung mga bagay-bagay, ano pa yung mga nagpataas ng inflation natin dahil daw sa pagkain, food and non-alcoholic beverages. Yung contribution to overall inflation ng pagkain at gayon din yung mga alcoholic beverages ay umabot po sa 45%. Kaya, ibig sabihin nun nito, yun ho, ang kultura niyan, bumagal kasi sa iba, no? Yung restaurant, 'di ba? Sa mga restaurant hindi ho pinapayagan na mag-dine-in, puro take-out lang. Malaki ho ang nawala doon. And other miscellaneous goods. Kaya ito, good news ba ito? Inflation tumaas po ng 2.5%. Malaman ho natin sa mga expert, no? So ito yung isang balita natin ngayong hapon na ito. Now, gusto rin natin i-discuss yung kung inyong maaalala, nung nakaraang Mayo, nagkaroon po ng Senate investigation, no? At naanyayahan dito sapagkat nais na malaman ng Senate Committee on Labor, nais nilang malaman ilan talaga ang bilang ng mga manggagawa na talagang nawala ng trabaho at apektado ng COVID-19. So there was a statement from DOLE Secretary Silvestre Bello na posible by the end of the year umabot ng 10 million ang mga manggagawa na mawawala ng trabaho. Malaki-laki ho ito. Di ba? Ito'y ramdam naman natin ngayon sapagkat hindi pa talaga totally makapagbukas ng maayos ang mga industriya, ang mga manggagawa. Kaya minarapat po natin na ngayong hapon, makausap din ang mula po sa Federation of Free Workers, ang Pangulo at nagkaisa coalition, ang chairperson, si Attorney Sani Matula. Sapagkat gusto nating malaman, anong kakaharapin ng mga workers ngayon at the end of the year. So at this point, ano ang datos ng Federation of Free Workers? Ilan sa mga hanay ng mga manggagawa ngayon ang walang trabaho, ang walang walang kita. So paano na sila ngayon? Ano ang kanilang hinihingi sa gobyerno? Saan direksyon papunta? So alamin po natin ngayong hapon, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon. Thank you for joining us, Attorney Sani Matula, mulang siya pong Pangulo ng Federation of Free Workers and nagkaisa chairperson. Magandang hapon po, Attorney Matula. Attorney Sani, good afternoon.
Magandang hapon, Mayor Mon, at magandang hapon din sa milyon ninyong tagapakinig. Okay, salamat po. Thank you for a very short notice. You join us sa ating programang Teka Teka over DWIZ. Oho. Tony, siguro gusto namin kamustahin na muna. Kamusta ang sektor ng paggawa? Ngayon pong, of course, alam natin, maraming walang trabaho. Sa datos po ninyo, ilan ang walang trabaho sa Tony? Nako, maraming nagre-report at nangukonsulta ng mga manggagawa na kasapi ng FFW. Apa. Dahil po nagkaroon sila ng layoff, ang iba ay nagsasara, yung iba naman ay skeletal. Okay. Hindi full operation yung kumpanya nila, kaya naghati-hati sila ng trabaho. Ano mga, of course, from your data, no, sa Federation of Free Workers at saka sa Coalition, karamihan po ba dito nasa mga manufacturing? Ano pong data nyo po rito? Do you have that, ilan talaga apektado at ilan ang... Ang marami ata ay nasa, ang tinamaan ng sa services eh. Okay. Yung, sa services, halimbawa, mga hotel, mga transport. Oo, yes. Marami sa transport industry hindi nakapasok pa, lalo-lalo ng 55,000 na mga jeepney drivers sa Metro Manila, no? Manufacturing tamaan din, pero maski nung panahon ng quarantine ay may mga skeletal operation sila, kaya hindi fully shut down, no? Apo. Yung mga manufacturing natin. I think Lalo na yung export kasi exempted sila doon sa quarantine. At marami naman sa kanila may mga shuttle bus, kaya yung ating mga manggagawa ay nakapasok. So ang tinamaan talaga, Mayor Mon, yung mga nasa service industry natin. Kasali na dyan yung educational institutions din natin. Yes. So kung pupunta ka ngayon sa mga restaurant, ay kukunti lang pumapasok doon o... na nung isang araw ay pumunta ako doon sa Morato, may isang restaurant doon na nag-iisa ako 2 oras. Nakakalungkot. Nag-iisa ka pumapasok. Medyo nakakalungkot po yun. Talagang ibang-iba. Na talagang medyo walang COVID at wala ko tayong problema. Oo. Yung tagtiya dito, Mayor Mo, nagkaisa may mga 13 million pa hindi nakapasok sa ating mga pagawaan. Yes. So, dagdag yan dun sa 7.3 million na wala talagang trabaho noong Abril. Sabi ng Philippine Statistics Authority, mga 17.7% ata yung ating unemployment. Yes, 17.7%. Kaya malaki yan. Pero meron hong attorney, no? Nung humarap si Dole Secretary, sabi niya parang merong natakot siya, baka ang estimate is about 10 million pa ang abutin at the end of the year para dito sa mawala ng trabaho ng mga workers, no? So, wala talagang intervention ang gobyerno, yung tulad ng stimulus package na hinihingi ng ating mga negosyante at sinusuportahan natin yan. Kasi 4 na buwan ng walang operasyon ng iba. Yes. Ang iba ay nagbibigay ng sahod sa kanilang mga manggagawa. So salamat doon. Pero hindi nila masustain yun na pagkatapos ng 4 na buwan ay matumal talaga ang negosyo. Kaya hinikayat natin yung gobyerno na tuduhan yung stimulus package at bilisan ang pag-aproba sa Congress. Yes, Anong, of course, aside from the, may ginagawang gobyerno, economic stimulus package, for workers. Anong klaseng, ang request niyo for government intervention to help the ating labor force? Para rin tumakbo ang ating ekonomiya. Malaking tulong kung yung ating mga negosyante ay masuportahan din ng gobyerno tulad ng mga direct stimulus package, halimbawa yung subsidy para sa wages na ibibigay sa ating mga enterprises para walang layoff na mamangyayari sa kanila. Kasi alam namin, naintindihan namin na naghihikaos talaga o naghihirap din yung ating mga employers. Kaya kinakailangan nila yung, halimbawa, yung stimulus package para doon sa small, medium at micro enterprises natin doon sa panukala ni Representative Marieluz Kimbo ng Marikina.
at ni Congressman Salcida. Napunta na ito sa House of Representatives, pero dito sa Senado ay wala pa ata. So, yun sana ang prioritize ng gobyerno at laki-lakihan naman. Sabi kasi ni Secretary Dominguez, 130 billion lamang ang pwedeng ibigay ng gobyerno. Magkano po? Ito, pwede bang 130 billion pesos lang? Okay. 130 billion, pero yung ating hintong ekonomiya ay 355 billion US dollar yun. So, hindi umabot ng 1% yung stimulus package ng gobyerno. Napakahirap ata yun. Mahirap pa. Humarap ka sa isang parang tidal wave na 100 feet tapos isang dangkal lang yung iyong pangharap dito. Kaya hiningi natin sa gobyerno na bigyan ng mas malakas na ayuda yung ating negosyo at siyempre yung mga manggagawa. Yes, kasi ang karamihan ho dito, of course, meron din, yung mga under the SMEs, kung talagang hindi nila kaya, they were forced to shut down, magsarado na lamang sila. Ang kawawa din ho talaga dito, kung sila'y naglugi, mag-declare ho ng bankruptcy, nalugi ho yan because of COVID, hindi rin ho makakabenepisyo mga workers. If ever, madidelay. May mga nagtatanong na sa akin ng mga legal requirements na kung tama ba yung ginagawa ng mga employer. Ang ating batas naman ay nagpro-provide kung hindi na talaga kaya yung Article 298 na dating 283 ng Labor Code ay dapat magbibigay ng 30-day notice ang ating mga employer sa kanyang mga empleyado. Okay. Pangalawa, may 30-day notice din na ibibigay sa Department of Labor and Employment. At kung closure yan dahil nalulugi, may requirement dyan ang batas ng 1 month pay or 1/2 month pay per year of service na separation pay ng mga manggagawa. Okay. So, kung loging-logi talaga. Pero kung hindi naman logi, halimbawa redundancy lang, maraming trabahante, pero kulang yung trabaho, ang separation pay ng mga manggagawa ay 1 month pay per year of service. Yes, Naku, I'm sure marami hong kaso na ganito. Marami hong lumalapit na mga workers sa inyo na nagsusumbong din na nagsara ang kanilang mga company. Pero kailangan po ito bigay under the law. Marami natin ng konsulta sa akin. Yes, ng empleyado. Pero kailangan po ito, Tony, na dapat ibigay ito ng mga employers. Compulsory yung separation. Compulsory. Maliban na lamang kung loging-logi talaga. Pero kung hindi naman serious losses, halimbawa kung they are facing losses talaga, ay 1/2 month period of service. Or kung hindi umabot siya ng 1 taon, halimbawa 6 na buwan na siya nagtatrabaho, 1 month pay yun. Just in case, ang nasa batas ay at least ibigay, halimbawa lang talagang lugi-lugi, kalahati lamang siguro ng sweldo niya for every year of service. Kung wala na rin ng financial, pwede ho ba ito? Yung iba nagtatanong parang in kind. Let's say, bigas, equivalent to... May nangyari yan. Nangyari yan at isang desisyon ng Korte Suprema. Yung unang batch ng mga worker, nabigyan sila ng tama na separation pay ayon sa collective bargaining agreement, mga 200% tata. Yung pangalawa, dahil nalugi na talaga 100% na lamang. Yung third batch, kalahating buwan na lamang. Pero yung last batch, wala na talagang binibigay. Sabi ng Korte Suprema, kung loging-logi talaga, wala kang mapipigang tubig sa tigang na lupa. So, walang nakuha na yung, kung walang-wala talaga na. Pwede naman yung mga property, Pwede naman yung mga property. Mga properties, okay. So, anong kinakaharap po ng ngayon, FFW? Ano ang position ninyo ngayon? May mga kaso kami ngayon ng mga layoffs. Okay. O yung temporary shutdown of operation. May mga kumpanya din tayo na nagpapaalam na sa mga empleyado nila na magsasara talaga. Okay. So, yun ang mahirap na gawin. Ang aming suggestion, although yung ating Social Security may unemployment insurance na 2 buwan, ay palagay ko ay dapat i-improve din natin. May mga proposal sa Kongreso ngayon tungkol sa
unemployment package para sa mga empleyado. Pero nakahain ngayon ata si Congressman Kimbo rin sa Marikina. Masipag yung ating congressman dyan. May merong employment proposal sa House of Representatives pending ngayon. Pero yung isang sinusuportahan namin na programa ng Department of Labor, yung TUPAD, no? Yung tulay para doon sa mga displaced workers. Yes. Although 10 araw lang yun na trabaho, ay makatulong yon para doon sa mga natanggal sa trabaho na mga manggagawa o yung mga nasa informal sector, no? So makatulong yon yung TUPAD program ng ating Department of Labor at yun ang aming hinikayat din at naglalabi kami at sinusuportahan namin si Secretary Bello na mapunduhan pa yon para sa mga displaced workers natin. Yes, ito hong TUPAD, this is only good for 10 days para sa mga manggagawa na displaced workers. 10 araw lang po. 10 araw. 10 araw. Pero at least makakatulong yan, 5,000 din na siguro sa isang buwan. But I think in the last hearing, ang Dole ho yata nagre-request for additional 40 billion para doon sa recovery program. Are you aware of this, Atty. Matula? Sinusuportahan po natin yan para at least makatulong sa ating mga kapwa manggagawa. Any other issue na kinakaharap po ng mga manggagawa natin sa ngayon? Kasi nakikita ko talagang medyo lahat gumagawa na lang ng paraan lalong-lalo ang family man. No? Pagka natanggal ho talaga sa trabaho yan, lahat susuungin ho yan. Yun sa FFW may mga konti kaming ayuda sa aming kapwa empleyado, yung aming lokal na union at yung FFW, pero hindi pa rin sapat yun sa pag-survive, kinakailangan talaga ng other alternative. Yeah, I see. Okay. So, anyway, maraming salamat po. Thank you. And not unless, do you have any other issue that you want to discuss in the program? Oo, salamat sa pagkakataon para sa FFW. Kasamang muna sa nagkaisa ang aming panawagan sa gobyerno na malaking po at malubha ang problema na hinaharap natin at palagay ko hindi kaya ng gobyerno kung mag-iisa siya. So, kinakailangan ang tulong ng lahat ng sektor. Kaya nananawagan kami na magpatawag siguro ng isang national summit ng gobyerno katulad ng ginawa noong panahon ni Fidel Ramos yung sa ASEAN crisis at noong 2008 yung si Pangulong Macapagal Arroyo. Nanawagan siya sa lahat ng sektor, nagkaroon ng pag-uusap kung ano ang gagawin para harapin ang malubhang suliranin ng ating bansa. Yung partisipasyon ng negosyo at ang partisipasyon ng labor ay kinakailangan sa panahon ito para makabuo ng mga pulisiya na makaharap o harapin itong challenge na ito. I think this is timely and this is very relevant. National Summit kasi we have to assess. Even the Department of Finance, they're saying talagang wala rin sila magagawa because kailangan they have to open up the economy and support the business sector. Agree kami dyan, Mayor Mott. Sige. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat po for joining us in the program. Mabuhay po kayo. Yan, si Attorney Sunny Matula, siya po ang from the Federation of Free Workers or FFW. Ayan. So, talagang medyo mabigat at gusto nating ipaliwanag yan sapagkat itong kinakaharap ng mga manggagawa natin ngayon, kapag ikaw ay family man, araw-araw na lang, nagiging problema at nagiging sakit ng ulo mo saan ka kukuha ng ipapakain mo sa pamilya mo. Lalong-lalo na kung ang mga bata halimbawa ay nag-aaral, no? At ang iyong asawa ay wala ring trabaho, naku, sakit ho talaga ng ulo yan. Kaya ika nga, dapat malaman muna natin saan ang direksyon ng gobyerno patungo sa pagsuporta sa mga manggagawa. At wag sanang mangyari na yung 10 milyon na yun, na posible, parami ng parami ang walang trabaho. Alam mo naman natin ang consequence pagkaganyan, ang mga tao, ang taong nagigipit kung minsan sa patalim talaga kakapit. Wag naman sanang dumating tayo sa pati ang crime natin ay tumaas, marami nang makaisip na mga masasama dahil walang trabaho, gusto lang may makapakain sa kanilang pamilya. Ayaw natin dumating sa ganung pagkakataon. Okay? Oras po natin, kayo po ay nasa programang Teka Teka,
alas 5:02 ng hapon. Huwag ko kayo alis dyan. Babalik po kami. Teka, alas 4:30 na. Teka, alas 4:30 na. Okay, nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Teka, ngayon pong araw ng Martes, ito pa rin ang inyong lingkod. Mon Hilagan po ang kasama niyo hanggang alas 5:30 po tayo. At minus ang ating kasamaan si Senyor, babalik po ng Huwebes. Sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, pag-uusapan pa rin natin ay siyempre ang pinaka-issue natin sa araw-araw ang COVID na problema natin. Problema kung magiging matigas ang ulo natin. Problema kung patuloy natataas ang ang kaso ng COVID sa ating bansa. Sa latest po natin, ang sinasabi ng DOH, 800,000 ang tested na, ang kanilang na-test na for COVID-19. So, a high of 19,500 tests ang ginawa po nila last week, no? At sabi ito ni DOH Undersecretary Maria Rosario Behere. Now, ang Pilipinas po, tayo dito ay binigyan, meron ho mga 75 license, mga lisensyadong laboratorio for COVID-19 testing. So yan ang katulong para at least kumuha ng mga datos at makapag-test doon sa ating mga kababayan. So an average test per day ang nakukuha daw ay 17,500 na mga Pinoy, okay? Now, at least by July, itong July na ito ay susubukin ng gobyerno na mag-conduct ng 1 million tests by July. So, tignan natin kung ito'y kakayanin sapagkat meron daw dumating na mga bagong mga 1 million test kits sa atin para at least we can reach so many people as we can. So, tignan natin dahil ito talaga ang effort na ginagawa ng Department of Health. Now, sabi rin nila, sa datos, yun hong death rate ay bumababa. Nagde-decline despite the case nung surge, no, yung pagtaas ng bilang naman ng mga kaso. Pero yung mga namamatay naman daw, bumababa naman daw ang bilang. Okay? So, slowly going down. It's slowly decreasing. So, 2.9% ang case ng fatality, no? Sa bawat namamatay. Like for today, ang reported na namatay po ay 6. I think yesterday, 6 din, no? So, mababa daw yung kaso ng mga namamatay. Pero at least, tayo ayaw nga natin Kung maaari lang, ayaw natin nang makakarinig na meron ilan ang namatay ngayong araw na ito. Mas gusto natin yung recoveries dumadami. Ibig sabihin, pagka ganun, effective ho yung health system mo. Maganda ang pagpapatakbo, hindi crowded ang mga pasyente sa ospital, no? Kayang-kayang i-handle. Kasi yan ang nakakatakot Baka ma-overwhelm ang mga ospital natin, masyadong dumami ang pasyente ng mga COVID, mahihirapan po natin, lalo-lalo pag nasa kaso ka na meron ka ng, nasa incubator ka na, okay? Ventilators. So, more than 10% naman, yung 2.9%, bumaba ito sapagkat na nag-uumpisa pa lang ng COVID noong February, meron yung 10%, no, yung fatality natin. So, bumaba na ito. So, pero, ibig sabihin din, pinapag-caution din, pinag-iingat din ng publiko, yung COVID cases, nag-i-increase. Okay? Hindi daw po ito dahil doon sa ang gobyerno, ang Department of Health at ang mga laboratorio ay gumagawa ng mas maraming mga testing sa ating mga kababayan. But there are clustering of cases. Ibig sabihin nito, meron ng community transmission. Kaya araw-araw, minomonitor ho natin. Ang maganda ho nga dito, dapat katulong natin ang mga local government units, no, ang mga LGU, sapagkat kung community transmission yan, ma-identify ng barangay at ng mga LGUs para at least magkaroon ng lockdown at identify and then magkaroon ng social tracing. So yun naman ang importante. Bukod dito sa mga test na ginagawa natin, kinakailangan, mas importante rin dito yung tracing para at least malalaman mo ang isang taong positive, saan ba nagpunta ito, saan kumain, sino ang kinausap nito, saang barangay nung araw na yon. Okay? So, yun ho ang gusto natin. Kaya ang pinapaalala nila, community transmission. Okay?
Now, naalala ko yung sinabi ni Dr. po kahapon, sa 77% sa mga COVID cases ngayon na na-receive natin, which is about 47,000, ang age range po nito, ang age range nito, ang edad, ay nagmumula po sa 20 years old up to 59 years old. Yan po ang maraming mga kaso ng COVID-77. Bakit? Sapagkat sila po yung identified doon sa working class. No? Mga manggagawa yung mga yan eh. Dahil nag-GCQ ang maraming areas at ECQ kukunti na lang, identified mo dito ang Cebu, pero GCQ, Metro Manila, marami ang nagbalikan sa trabaho, unti-unti. O, ayun. So, nung nagbalikan, nag-require ngayon magparapid, nalaman ngayon ito. Kaya there's a working class yan. Between 20 years old to 59 years old. Now, yung 19 up to 60, bakit po kukunti ito? Bakit hindi sila? Because, as far as the IATF is concerned, stay at home. Kung wala kang gagawin na importante, sa bahay ka na lang. Huwag ka nang huwag mo nang hanapin si COVID sa labas. Mahirap yung kalaban natin eh. Hindi natin makita eh. Huwag na nating hanapin, no? At napakabilis talaga. Hawakan mo lang ang ilong mo, ang mata mo, ang mukha mo, at pagkaya napahawak ka dun sa infected na tao, napakabilis ho yan, no? Kaya pinag-iingat po ang lahat. So, kaya yan, community transmission kung bakit mataas. So, this afternoon ay mamarapatin ho natin at pinapakontak natin si Professor Ranjit Rai ng University of the Philippines sapagkat nais nating meron din silang forecast, meron silang pagtaya na by the end of July, ay mag 60,000 no ang COVID no 47 na po ngayon almost wala pa ho tayo sa nasa ano pa lang tayo second week pa lamang tayo mukhang tatama sila ho at this time baka sumobra pa doon sa 60,000 wag naman po sana kaya wag sana tayong makulit no wag mag-ingat po tayo no palagi lamang pinapaulit-ulit natin ano ang prevention. Huwag nang hahawakan ng ating mukha, huwag hahawakan ng ating mata, anumang bagay na lumabas tayo, nagpunta sa opisina, sa bangko, sa trabaho, hinawakan mo ang doorknob, kinakailangan meron kang alcohol o maghugas ka ng kamay na mabuti, magsabon ka. Gumamit ng face mask, no? Gumamit ng goggles, kung maaari, to protect, at gain din ng face shield. Ang importante ho, lalong-lalo na, pagka nandun ka dun sa kulob, nasa kwarto ka, nasa opisina ka, nasa tanggapan ka, kung ilang tao kayo doon, maingat yan, kilala mo yung kaibigan mo, pero yung mga kasama sa bahay hindi maingat, baka maging carrier na kayo pareho, no? Okay? So, yun ho ang medyo kailangan po natin na pag-ingatan. Okay, nais ko muna habang inintay po natin ang tawag natin mula kay Professor Ranjit Rai, alamin na muna natin itong mga sumusubaybay sa atin ang kanila mga sinasabi sa ating pinag-uusapan. Okay, mapuro Ilagan to, nakikita ko rito, aking anak si Bernice Ilagan Magbanwa, ayan, nakikinig sa iyo ngayon, at saka si Arlene Silios, si Jonah Ilagan, nakikinig din sa atin. Magandang hapon sa inyo, ang aking mga anak, no? Talagang nakatutok. Si Arnold Lord, sabi niya, buenas tardes, Senyor Pacheco at Ponsenyor. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Vamos, teka, alas 4:30. More power and God bless. Si Yolanda Inong, good afternoon, Mayor Mon and Senyor Ray from Hong Kong. She's watching. Si Yoli, good afternoon. Si Delia Velarde, good afternoon po, Mayor Mon and Senyor Ray. Watching Teka. Si Jennifer Candari, taga Bali Golf ito. Kilala ko to. Magandang hapon na Jennifer. Si Boyche Sunigan na nanonood din sa atin. Hi Boyche, magandang hapon. At saka ang aking cousin from Batangas, no? Taal Batangas, si Tess Ilagan. Good afternoon. Si Revilo Oremor, kaya nga to encourage the use of safety entry to record entry of all employees and visitors to aid in contact tracing and wear mask, observe good personal hygiene, and ensure safe distancing rules with, premises. Yan, distancing rules with premises. Tama naman. Thank you, Reveal, no? For that wonderful tips. Kaya yan lang palagi naman ang pinapaulit-ulit natin, no? Self-hygiene is very, very important. Okay? At siyempre, samahan na natin ng exercise.
samahan natin ang pagtulog na ng maaga para at least talagang maingat tayo. Si Rayo Lau ay is watching us. Magandang hapon. Thank you also for listening. Okay? So, tingnan natin kung nandito na ang ating panauhin ngayong hapon. Sandali lang ha. I-check lamang natin dito sa ating communications. Ayan. Hindi daw niya makontak si Professor Ranjit Ray. Sige. Okay, pag-usapan natin nag-oo siya kanina, baka naman si Professor David Guido kasama ito ni Professor Ranjit, no? Anyway, so tutuloy ko lang yung details. Ang tanong ko dito, no, binigay ng Department of Health, 800 na. Ang siguro kung titingnan natin, ilan ba tayo? Ang population natin, we are more than 100 million. Hindi naman kinakailangan lahat tayo ay mag-undergo ng magpa-test tayo, magpa-rapid test tayo or magpa-swab test tayo. Sabihin mo, ilang percentage lang ng population natin. Kung halimbawa, 30%. Pero malaki pa rin ho yun. Yung 800,000, wala pa ho tayo doon. Siguro ilang percentage lamang ito kung tutuusin. Now, ang point dito, testing is really good. Wala naman ho tayong problema dyan. So, sapagkat instrument ito o tool ito para malaman natin at maging guide dun sa ating desisyon kung anong gagawin ng IATF. Kahit yan ang pinag-uusapan nila sa Malacanang. So, but how many percent ka as compared to our population, the total population? Ano yung government targeted percentage natin dito? Kaya ito, lagi nating minomonitor at palagi nating pinapaalalanan sa DOH, kinukuha natin ng mga datos. Importante po ito para at least makita natin ano talaga. Sabi nga ni kanina, nakikinig ako doon sa isang report, sabi ni Senator Villanueva, meron siyang suggestion, ano ba yung kanyang sinasabi, random testing na lamang. Pero kapag nag-random testing tayo, gagawin natin, Senator, ito by probinsya, baka mas malaking gastos din ito, no? Pero pag-aralan natin, tignan natin, baka naman, sabi niya, at least makuha natin talaga ano yung percentage, no? Sapagkat ngayon, may mga nagsasabi na hindi pa rin nila maintindihan yung mga datos na inilalabas ng Department of Health. Anong klase ba itong mga datos na ito? Nakakatulong ba ito sa desisyon ng IATF, sa desisyon ni Presidente, itong mga datos na ito, na minsan confusing, no? Okay, sandali lang. I-check lamang ho natin itong, hindi ho natin, sandali lang. Okay. Yan, nasa linya na po. Yun, sorry, binabasa ko ito kasing text natin ng ating kasama sa communication assistant si Isha. Isha, thank you. Nasa linya na po ng ating communication telepono si Dr. Guido David ng University of the Philippines. Hi, Doc. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Thank you, ha. At alam ko naman magka-partner kayo ni Dr. Ranjit Ray. Mukhang hindi ho namin siya makita kanina, pero I'm sure isa lang ho din. Now, gusto ho namin malaman sapagkat kung tama ho ako, nag-forecast po kayo ngayon for July, something like 60,000 for COVID cases, Doc? Tama yun. Opo. Pero today, naglabas ngayon ng Department of Health a new bulletin, something to the like 47,000 na. Ang bagong cases natin naabot po ng 1,500. Do you see this forecast? Magiging reality po ito. Hindi naman natin na gusto nating ma-achieve, no? Pero parang measurement ito, Dr. Guido, para at least malaman ano talaga saan tayo papunta as far as pagbabawas ng COVID cases dito sa atin. Yes, tama yan, Sir Mon. Yung mga projections na yan, parang guide natin yan para malaman natin kung saan papunta at kung may magagawa pa tayo bago mangyari yung mga ganyan. Kasi hindi naman yan pusta na ito yung tatama, tapos kung tumama yan, panalo tayo. Hindi naman yung ganun parang pwede pa natin pababain. Tsaka pag mas mababa siya, ibig sabihin, nag-improve tayo. Okay. Tsaka panalo tayo lahat. Yung 60,000, mukhang tatamaan talaga yan. Based sa sa datos ng Department of Health. Sa cases. In fact, baka lalagpasan din yung upper estimate namin na 70,000 sa nakikita namin ngayon.
ito pong July, at the end of July, baka mag 70,000, Dr. David? Yes, very very likely yung 60,000. Apa. Almost sure na yan. Aha. Yung 70,000 very likely pa yung tamaan. Very likely to hit by Hindi ko naman sinasabing 70,000. sigurado, pero likely na tatamaan siya. Pero hindi mo. posible pang mas mataas pa doon. Yes. But siguro ano ho ba ang guidelines natin? Ako tinatanong ko din kanina bago tayo mag-ere, no, bago namin kayo makuha. May mga ibang sector din na tinatanong din yung pagbibigay ng mga datos ng Department of Health. So ano ho bang assessment niyo dito, Doc? Yung sa datos ng Department of Health, ang ano naman siya parang mostly accurate naman sa nakikita namin siya. Okay. Problema lang, medyo may kulang-kulang din siya minsan na information. Tsaka may lag nga sila na inaayos pa nila ngayon. Kaya rin nagkaka-surge ng cases ng mga 2,000. Partly dahil sa lag yan. Pero nag-average talaga tayo ng mga 1,500 cases per day ngayong ngayong GCQ. Yes. Dahil may increased mobility talaga, nag-increase talaga yung mga cases ngayon. So in view of this situation, what is your recommendation based on your study, Doc Ito? Kasi figures po ito, scientific po ito. So, ito hubang sakaling mga inilalabas yung results of figures o pag-aaral, isasabit po ba ito sa IATF? And do you think it's being considered by the IATF group? Yes, sinasubmit namin yan sa IATF. And pinapublish din namin siya sa UP website. Ang sa alam namin, kinoconsider talaga siya ng IATF kasi yung mga recommendations namin, nasusunod naman yung mga iba, hindi lahat. Kasi syempre mahirap yung trabaho nila. Marami silang factors na tinitingnan bago sila makapag-decision. Tinignan na lang economic factors, yung hospitalization capacity. Pero sa ngayon, yung mga hospitals kasi medyo malapit na ring mapuno to capacity. So, yan ang problema natin sa NCR. So, kung mag-continue pa itong pagtaas ng cases, baka ma-overwhelm yung frontliners natin. Yun yung mahirap. Kaya, yung natin, kailangan may mga solutions tayo para dito sa hospitalization, yung sa mass public transportation, sa MRT, paano natin transport yung mga workers natin. And then yung testing, kailangan increase talaga natin yung testing. Kailangan siguro yung randomized testing din, kailangan natin ma-push yan kasi marami mga asymptomatics na hindi natin na-detect. I think, Dr. Guido, nakaka-17, as per DOH, no? Sabi ni Dr. Beher, nakaka-17,000 na yata na test a day, no? Which I think slowly improving, no? But meron din sinabi, ang nangyayari ngayon kung bakit po mataas itong mga COVID cases ngayon, well, we cannot deny the fact na community transmission po ito. Tama po ba, Doc, no? Community transmission na ito. Now, if this community transmission at talagang umabot dun sa 70,000, would you also parang encourage or suggest na babalik ko tayo sa ECQ or what? Kasi hirap naman na baka mag-MGCQ pa tayo, di lalo mas maluwag po tayo, magkakaroon ng hindi ba? Luluwag. Pag mag-MGCQ talaga, tataas pa talaga yung bilang mga kaso. In fact, sa previous report namin, sinabi namin na pag mag-relax yung quarantine, na hindi pa tayo ready, then in terms of sa yung testing, hindi pa tayo naka-scale up, tataas talaga yung bilang ng mga kaso. So, hindi naman namin sinasabi necessarily na ibalik sa ECQ unless siguro maging talagang desperate na yung situation. So ngayon naman, ang ina-advise namin, pag-aralan muna natin yung mga ibang solutions natin kasi mukhang hindi gumagana yung mga ibang ginagawa natin yung sa mass public transportation, tsaka yung may mga bagong findings na sa WHO na airborne yung virus. So parang i-reconsider natin yung mga ibang activities na open. Kunyari mga buffet. Medyo high risk talaga yung mga yan. Mahilig din ako mag-buffet pero hindi na muna ngayon.
kailangan i-revisit ho talaga yan, ano, no? Under the GCQ, i-revisit yung mga health protocols. Baka tama rin po kayo, baka ito yung nagiging sanhin din, no? Under the community transmission, yung pagbalikon, pagluwag, pag-open ng mga malls, pagkain, dine-in, etc., no, and the other things. Oho. Anyway, so, Doc, maraming salamat po. It's 5:33 na ko. Sayang, marami pa sa akong gustong itanong. At siguro ulitin namin yung interview sa inyong dalawa, please. Ha? Yes, we need your data, and I think kailangan ho kayo at this point in time para at least makakapapaliwanag din ho natin sa mga ordinary listeners po natin. Thank you very much, Dr. Guido David. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang hapon. Okay, so that was Dr. Guido David, the mathematics professor from the University of the Philippines. Siya po ay nasa Octa Research. Okay, so wala na ho kaming oras at marami pa ho sana tayong gustong i-discuss ngayong hapon at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga tagapakinig at patuloy na susubaybay sa ating palatuntunan dito po sa Teka Teka program. So tandaan po natin, sa araw-araw, wag na ho tayong magreklamo na magreklamo. Ang importante, wala tayong sakit, wala tayong COVID, no? At malusog po tayo, kompleto ang ating pamilya. Just enough, yan po ay blessing na sa ating lahat. So with that, ito po namamaalam ang inyong lingkod, Mon Ilagan, at hanggang bukas po, magkita-kita tayo pagkasama-sama sa programang Teka Teka. Magandang hapon. Bye! Teka, 4:30 na.